Kaya habang ikay bata pa, magpakaalab ka na sa Diyos. Dahil pag matanda ka at hindi ka maalab nung bata, ay mahirap ang pag-alab pag matanda. Lahat ng nawala sa atin ay hindi para sa atin. Lahat ng kabiguan natin, ang ibig sabihin, hindi iyon yung para sa atin. Kaya kailangan lagi tayong magpuri at sabihin natin, salamat at hindi ko nakuha yung aking hinangad noon. Salamat at ako ay maraming kabiguan dahil hindi ko alam kung ano ang talagang nakatakda sa akin. Kaya makikita mo sa pagdating ng panahon, pakonti-pakonti ang totoong sumasamba sa Panginoon. Dahil napakarami po ng mga magbibigay ng paghina sa marami. Kaya napakahalaga po na ating intindihin that the pulpit is not to tickle the people of God. The pulpit is a platform wherein challenges will be declared. Dahil ang ating pag-unlad ay sa gitna ng ating krisis. Ang ating pag-angat ay sa lugar na kung saan hindi natin maintindihan yung mga nakapaligid sa atin, pero iniibig pa rin natin sila. Because ang atin lamang gawain ay magpuri sa Diyos. Holy God, to whom all praise is due. At laging tandaan mo po, 5 araw linikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. At sa ika-6 na araw lamang linikha ang tao. Ganyan po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ng kakailanganin ng tao ay linikha niya. At alam niya na ang lalaki malulungkot kaya binigyan siya ng magandang babaeng si Eva. Kaya nais kong ating intindihing mabuti that God is a creator God. And He has given us that wonderful blessing of creativity. Kaya sa ating mga kapanglawan, sa ating mga pagsubok, use your gift of creativity. Kaya makikita po natin, sa bunto ng basura, may nagagawa silang maganda. At ang tanging layunin ay ating papurihan siya. At pag naintindihan mo na para sa kabutihan mo pala ang lahat, mamamangha ka at sasabihin mo, Panginoon, salamat. At sa panahong hindi ko maintindihan na ako'y mareklamo, hindi mo ako itinakwil. Laging tandaan mo, nagrereklamo man tayo, hindi tayo pwedeng itakwil ng Diyos dahil sa Kanyang anak. Yun po ang salitang holy, kaiba. Kaiba. So siya po ay kaiba dahil ang Kanyang awa ay pumipigil sa Kanyang sarili para ilapat ang parusa sa isang taong makasalanan. Ang Kanyang awa ay pumipigil sa Kanyang sarili sapagkat alam niya na ikaw at ako ay mahina. At siya naghihintay, matyaga na naghihintay dahil ang Kanyang bukang bibig ay yung maganda nating kinabukasan. I am alive only because of the power of that specific personal anointing. And that anointing cannot work unless you are you as God has created you to be. Hanggat ikay gaya-gaya, the anointing, pigil po yun. Kaya kung ano ang iyong kalagayan, ano ang iyong sitwasyon, let the anointing work through you. At laging tandaan mo, ang tagumpay ay nasa mga krisis. At pag hindi mo naunawaan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, your faith will be paralyzed. Just rejoice no matter
what happened all around us. Dahil tayo ay iniangat ng Diyos. Pero ang gusto nating pag-aangat ng Diyos ay ayon sa ating plano sa buhay. My plan, your plan will never succeed. Any point in time. It's only the will and the plan of God. Kaya kailangan po na mapagtanto mo ngayon. Marami ang tinawag, iilan ang hinirang. Mapabilang po tayo sa mga hinirang. Ano ang requirement sa mga hinirang? Simple lang po. Paigtingin mo ang pagsamba sa Diyos. Huwag mong katakutan ng kamatayan, huwag mong katakutan ng tao, matakot ka lamang ay sa Diyos. Then wisdom will flow. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda po. Susi lang ng aking buhay, umawit at sumamba sa Diyos. At binibigay niya ang lahat ng hindi ko alam na inihanda niya sa akin. Kay buti-buti. Yan lang po ang susi. Hindi po ang anumang bagay. Sambahin mo ang Panginoon araw at gabi. Malulusaw ang kanser sa mga katawan. Mawawala ang diabetes sa mga katawan. Pag hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos, you are not a worshiper. Because worshiper is always blessed. Kay buti-buti mo. Hindi po yan pagalingan. Yan po sa pagsamba. Amen. Ang pera po, dadaloy pag ikay sumasamba sa Diyos. Nakikipagkwentuhan lang ako, inabutan na agad ako ng 42,000 for ministry. Kwentuhan pa lang po yun. Hindi po dadalo yun kung hindi ako sumasamba sa Diyos. Worship first before anything else. Do not seek after reward. Seek God and you will be rewarded. Hindi nakapasok ang matatanda sa lupang pangako. Bakit? Napagod. Salamat at ako hindi tumatanda. Dahil sa banal na Espiritu. Nakukuha po nyo. Pag sinabi mong matanda ka na, bibitinan ka ng demonyo. Para ikay mabigatan sa iyong buhay. Because what you speak attracts either the angels of light or the angel of darkness. Kaya sabihin mo, napakayaman ko kay Jesucristo. You attract what you declare. Sabihin mo, napakalusog ko at walang sakit na pwedeng lumapit sa akin. Then the angels, the warrior angels, will rush towards you. Amen? What you speak is what you will get. Alam mo, napakalaki kasi nung parating eh. At narito na. Nakikita ko na po. Darating po yang kusa. Darating po yang kusa. Pero ang hinahanap ng malaking pagpapala ay yung may kusa. Hello? Tulog na ang lahat, gising na ako. Gising pa ako. Tulog pa ang lahat, gising na ako. At hindi ko inaaliw ang anumang kirot sa aking katawan. Ang inaaliw ko ay ang Diyos. At umaalis ang kirot. Hindi pinoproblema ang problema dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ilagak mo ang iyong mga alalahanin sa Kanya. At siya ang mag-aalala. Why spend 1 second in your problem when God said, I will take care of your care and problems and I will comfort you? Literal po, hindi na kailangan pa ang isang theologian. Dahil ang nabubuhay ng matagumpay ay yung mga literal ang pagkaunawa. Ibigin mo ang iyong kaaway. Meron po ba diyang malalim? Ibigin mo ang iyong katabi. Idalangin mo ang iyong katabi. May malalim po ba diyan? Hindi ba yan mahirap? Yan ba'y mahirap unawain? Nais kong iyong maintindihan. Ipagdiinan mo itong isang talatang ito. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Period.
Kahit buong impyerno, hindi ka matatalo. Bakit? Ipinapahayag mong mabuti ang Diyos. At ano ang kanyang kabutihan? Ikaw ay kanyang minamahal. Nakukuha niyo po? Hindi po yung kabiguan ang ibig sabihin kabiguan. Kaya tayo nabigo dahil kulang tayo ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian. Yun lamang manggagawa ng salita ng Diyos. Depart from me, you evil workers that don't work the will of my Father. And what is the will of His Father? That you and I love Jesus. If you love Jesus, then you love the Father, and the Father is glorified. And how shall you love Jesus? Heal all the sick in the name of Jesus. Huwag mong bebentahan ng mga herbal medicine. Iyong ipatong ang iyong kamay sa may sakit. Basta ipatong mo lang, bahala ang Panginoon. Ang kanyang pangalan ay makikilala mo na ito nga pala ay dakila. Biyaya, himala at pagpapala tuwing araw ng Biyernes ang ating Night of Revival sa ganap na alas 7 ng gabi dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sama-sama nating saluhin at damahin ang presensya ng Diyos at siya'y nagpapagaling gumagawa ng himala sa kapanahonang ito. Tara na, halina at patuloy nating ipahayag si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tapat at napakabuti. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregrante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Aniyahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregrante.com. Itong pangpahid na ito nakakaalis ng rayuma. Sabihin mo, alis ka dyan dahil maltagal nang wala akong rayuma. Amen. Huwag kang mag-i-entertain ng mga bagay na sasalungat sa salita ng Diyos. Mag-alab tayo sa Biblia. Mag-alab tayo sa Biblia. Magpakaalab ka sa Biblia sapagkat mawawala ang lahat ng bagay pero hindi ang salita ng Diyos. Mawawala ang sakit, mawawala ang karamdaman, mawawala ang lahat ng dapat mawala at ang matitira ay kung ano ang salita ng Diyos. O Diyos aking Ama, salamat at hindi ka napapagod. And because of that wonderful anointing, ako'y di rin napapagod. Salamat for your creative design that you allow us by ourselves in a personal way na inilalagay mo kami sa imposible. Sapagkat doon lamang may matinding tagumpay. Dahil gusto mong marinig, hindi ko po kaya, Panginoon, tulungan mo ako. Ganun lang po kaiksi ang panalangin. Di ko po kaya, tulungan mo ako at laksang anghel ang darating sa iyong piling.
Pag humihingi tayo, wag na nating ipaliwanag sa Diyos. Panginoon, alam mo naman po na matagal na niyang kailangan. Matagal na niyang alam ang kailangan natin. Magpuri lang tayo sa Diyos. Magpuri lang tayo sa Diyos. Hindi tayo tinawag na biyaya ng Diyos kung hindi makapangyarihan ang biyaya. Kaya laging tandaan mo, pagsamba lang sa Diyos. Pagsamba lamang po sa Diyos ang susi. When we worship God, all of heaven is attentive. Amen. Buong langit ay nakikinig kapag tayo sumasamba. And the choir of heaven will join us. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sa langit po, walang gawain doon kundi sumamba. Kaya pag ikay sumasamba, dadalhin ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu kung saan nandun yung iyong puhunan. Dahil nais niya na ikaw at ako ay pagpalain financially para maraming tao ang mahikayat nating sumamba sa Diyos. Bakit po kaya laging may kainan nung ang Panginoong Hesukristo ay nasa ibabaw ng lupa? Dahil ang kahinaan ng tao ay sikmura. Tingnan mo ang iyong katabi, ang kahinaan ng tao ay sikmura. Nakukuha niyo po. At ang laging sinasabi ng Panginoon, simple lang naman eh. Kaya-kayang gawin mo yung ginawa ng Panginoon. Eh sabi niya, yung ginawa ko, kung sumasampalataya kay magagawa mo rin. Ilang pirasong isda ang ginamit para magpakain ng 5,000? Ilan? 5 o 2? 2 at 5 pirasong tinapay. At kapansin-pansin, ilang bakol ang natira? 12. Ilan ang tribo ng Israel? 12. Ilan ang apostol? Ayon. So ngayong susunod na 12 buwan, pag naranasan mong mabuhay na sumasamba sa Diyos, 12 bakol na pagpapala ang iyong dadalhin. Na labis kaysa iyong pangangailangan sa loob ng 12. Yun po ay yung excess, yun po ay surplus blessing. Pero kailangan sambahin mo siya. Hindi baling matulog ka. Yun nga 3, nakatulog eh. Pinagalitan ba ng Panginoon? Hindi. Dahil at least sa 12, silang 3 ang natulog. Yung siyam ay tulog na tulog. Sila na may natulog dahil wala pa sa kanila ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ngayon, hindi ka dapat tamad. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka dapat tamad. Nasa iyo na ang banal na Espiritu. Nasa iyo ang banal na Espiritu. At yan ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya, pagalingin mo ang iyong sarili. Huwag kang hihingi ng payo sa mga hindi naniniwala kay Jesucristong lubusan. Alam ninyo kapatid, pare-pareho lang naman tayo eh. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo pare-pareho lang tayo. Inaantok. Nagugutom. Di po ba? So anong pagkakaiba natin? Ako lang matagal sa gutom pag minsan, pero yung iba, hindi pa 12:00, ay sinasabi na second service na. So, nais kong iyong intindihin, presence of mind. Amen. Kailangan nasa presensya ka ng iyong pag-iisip na naka-adapt sa kasalukuyan patungo sa hinaharap. Mangako ka ngayon sa Diyos. Ito ang hamon. Ang napakaganda sa akin, kaiba ang aking paglilingkod. Hindi ako katulad ng iba, 1 linggong nananalangin para makakuhang mensahe. Hindi ko magawa. Hindi ko makaya yung 12, yung 1 linggong pag-aaral para makakuhang mensahe. Sinanay ako ng Diyos, sa isang kisap mata may mensahe na agad.
And that is the result of worshiping God. Amen po ba? Sa repair lang ng mga electrical gadgets sa bahay ay at a snap of a second, alam ko na ang gagawin kong repair. Hindi ko na kailangan ang electrician. Why? Because of the Holy Spirit that reveals what you shall do. Amen. So ngayon mangako ka na maglilingkod ka sa Diyos. Nasa paglilingkod po ang yaman at biyaya. Ang dami pong gawain. Ang dami pong gawain. Pag sinabing men's fellowship, ay magpaiwan ka. Yun ang mga uuwian mong bahay, hindi naman naalis yun. Yun pa rin ang iyong daratnan. Pero kapag nakahalo ka sa men's fellowship, makikita mo ang masasamang ugali ng kalalakihan. At ang uunlad ay yung nananahimik. At sa pagtitipon ng mga kababaihan, ganun din. Meron diyang madada at meron diyang tahimik. Pero madada tahimik, parehong pinagpala sapagkat napakahalaga ng pagtitipon. At matututunan mong ibigin ang mga kapatirang masama ang ugali. At sasabihin mo, kasinsama pala ng aking ugali itong mga ka-fellowship ko. Hello. That way, you are not positioning yourself in the place of the only judge. Our only work is to always obey God. Love them anyway. Sabihin mo, sige po kayo mangako sa Diyos dahil itong 12 buwan ng sobrang pagpapala. Pag sinabing sobra, napagpala ka na ng lahat ng kailangan mo pero may sosobra pa rin. At kailangan ang pagpapasya, kailangan ang iyong desisyon. Ano ba ang talento mong ibinigay sa iyo ng Diyos? God will give to us something that we shall give back to Him. Ibibigay ng Diyos ang isang bagay na pwede mo ring ibigay pabalik sa Kanya. So God has given us talents, skills. So let us give it back to Him. God gave us money, so let us give money back to Him. At laging tandaan mo, yun po ay magiging cycle, tuloy-tuloy dahil napagkakatiwalaan ka, palaki-palaki ang dadating sa iyo. Palaki-palaki ang darating sa iyo. Sapagkat ginagamit mo ang lahat ng Kanyang ibinibigay sa iyo. Sige po, pag-desisyonan mo ngayon, kung ikaw ay umaawit, sabihin mo, Panginoon, ako ay aawit na mula ngayon. At sa gayon, sa ating awitan, hindi isang awitan lang na 20 minutes na paulit-ulit ang isang kanta. Huwag nang ganun kayo. Tularan ninyo ako na umaawit ako ng maraming awitin, hindi yung paisa-isa lang. Dahil parang wala tayong alam. So gawin natin parang medley, worship, medley, praise and worship, medley, tuloy-tuloy, walang patlang. We are not here to perform, we are here to worship. Amen po ba? We are here to worship. At uulan ang pagpapala kapag natanggap ng Diyos ang wagas at dalisay na pagsamba. At dahil ganito po yan pag hindi naibigay ang kabuuan ng pagsamba, kung ang tao ay dadalo at hatak niya ang kanyang paa, pag uwi, ay hatak pa rin niya yung kanyang paa na mas mabigat kaysa nung unang siya ay pumasok sa pintuan. So responsibility, this is an altar ministry. Be worshipful to the very core of your heart. Hindi ho pwede ang doble kara dito. Kailangan pong tayo ay nakatuon lamang ay tanging sa Diyos. At titiyakin ko po sa inyo, you will go around the world. Amen? Kung ako nakapunta sa 15 bansa at 43 lungsod, paulit-ulit, mangyayari din sa inyo if you are a worshiper. Simple lang po yan.
Sabihin mo, maglilingkod na ako sa iyo, Panginoon. Ikaw makipag-usap sa Diyos, wag yung dadalo lang, Panginoon, kaya lang ako. Huwag ka nang paiyak-iyak dyan. Matagal nang alam ng Diyos yan. Magpuri ka at magpasalamat at lalaki yung iyong sari-sari store. Ano ba ang sari-sari store? Grocery. At magiging grocery. Amen po ba? Ay minamaliit mo yung iyong hanap buhay. Sabihin mo, napakapalad ko dahil hindi lahat ng kapitbahay ko may sari-sari store. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, kung ikay may banana queue, paunlarin mo yung iyong negosyo ng banana queue. Alam mo ang pagunlad? Simple lang po. Ang mayaman sa inyo, tulungan ang mahirap sa inyo. Kapag ikay tumutulong sa mahirap na kapatiran, yayaman at uunlad ang iyong negosyo. Tingnan mo ang iyong katabi. Alam mo na ba yung mga walang hanap buhay dito sa kapatiran? Alam mo na ba yung laging walang pera sa mga kapatiran? Huwag mo sila lalaitin. Hangarin mong yumaman ka para sila ay makapag-invest ka sa kanila. Kaya aming Ama, narito po ang iyong mga anak. Tinakda mo kami sa pangangasiwa ng lahat ng iyong kayamanan. Kaya tulungan mo ang bawat isa dahil ito ang simula ay desisyon na maglingkod sa iyo. Sige po, magbigay ka ng desisyon na ang profesyon mo ay gagamitin mo lamang ay sa Panginoon. Nang hanap buhay mo ay gagamitin mo lamang ay sa Panginoon. Nang bahay mo ay gagamitin mo lang ay sa Panginoon. At buong buhay natin ay gamitin natin sa Panginoon dahil siya ang may-ari ng lahat-lahat. At dito po tayo, bago ibigay ang mensahe, awitin natin. Nung marinig ko ito sa Boy Scout, Jamboree site sa Makiling, Mount Makiling, sa Los Baños, way back 1980s. Kumanta yung Ebanghelista. At 85 years old, ito ang kanyang awitin. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang nabubuhay. At 85 years old, ang kanyang boses ay parang bata. Malakas pa rin na katulad ng kabataan. Siguro, dahil dun sa totohanan, ang awiting ito ay kanyang buhay. So, gawin mo, lumuhod ang bawat isa at awitin ito ng buong puso. Sige po. Ikaw at ang Diyos na iyong inaawitan. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. O Diyos, bilang pagpapakumbaba, tanging nung likhain mo ang tao, dun mo lang winika ang dalawang salita. Very good. Sa lahat ng likha mo, ang wika mo lang ay good. But the moment you created man, you said, very good. So everyone present, every gathering, and even out of gathering, we were created very good. Kaya pagpalain mo ang bawat isa at maunawaan ng lahat ang iyong napakahusay na plano sa aming buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So ang Facebook po ay nagpapaalaala ng ipinost sa Facebook some years ago. At noong February 8, ako ay
nangihina at ang aking pananampalataya ay hindi matibay. At pag bukas ko ng Facebook, ang sabi doon sa page, tingnan ko yung 6 years ago, February 8 of 2013, kung ano ang aking inilagay sa Facebook. Kung ano yung problema ko noong February 8, iyon yung pinost ko sa Facebook noong 2013. John 14, 1 and 2, 1 to 3. At ang sabi doon ay huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa. Kaya sabi ko talagang totoo nga na yung salita ng Diyos 6 years ago ay totoo pa rin after 6 years. Kaya napakahalaga po na iyong maintindihan na ang tao po ay katulad lang ng damo. Marami pong magre-react dito that all flesh is grass. At ang damo ay natutuyo. Pero laging tandaan mo, ang salita ng Diyos ay hindi natutuyo. So, tingnan po natin at dito tayo iikot sa mensaheng ito sa Isaiah 40 verse 7. At ang sabi po doon, Isaiah 40 verse 7, the grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely, the people is grass. Kapansin-pansin po na dito ay inilagay sa panulat ni Isaias na ang lahat ng tao ay katulad lamang ng damo. At ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta dahil ang Espiritu ng Panginoon ang umiihip sa damo at sa bulaklak. So, napakaliwanag po na ito ay talinghaga, pero sa verse 8, ano po ang sabi sa verse 8? The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Because of the word of God, though physically I am like grass, but by the word of God, I am not like grass anymore. You are not like grass anymore by means of the word of our God. Amen? So, ang tibay po natin, ang katatagan po natin ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Holy Spirit, let your mighty power work in and through us and touch our inmost being, na lalong mag-ugat kami sa katotohanan at sa pag-ibig. Holy Spirit, make us rooted and grounded in truths and in love. Thank you so much, Father, in Jesus Christ's name. Amen. So, ang titulo po ng mensahe, See and Live the Future Daily. See and live the future daily. Kailangan ang nakikita mo ay ang hinaharap at mabuhay ka na ang lahat ng iyong pagpapasya at gagawin ay makaaabot sa iyong hinaharap. Kailangan po na laging nakatingin tayo sa hinaharap habang nabubuhay sa kasalukuyan. We have to always see the future by living day after day. And every activity, every work, all activities and works, kailangan pong yun ay patungo dun sa inihanda ng Diyos na hinaharap. So, ngayon, atin pong unawain. Ikaw at ako ay iniibig ng Diyos at alam niya ang lahat ng ating kalagayan sa buhay. Alam ng Diyos ang ating kabalisahan. God knows our worries, our cares, our complaints, alam lahat ito ng Diyos. Kaya kailangan, ang sabi sa Proverbs 4:25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Amen?
At ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Sa saling Tagalog po yun. Let thine eyes look right on and let thine eyelids look straight before thee. Sa salin sa Tagalog, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. So, where is your future and my future? Where is our future? Kaya nga nais kong inyong maintindihan, nung umakyat ang Panginoon sa Mount Olive, when Jesus ascended back to heaven, ano ang sabi ng anghel? Sa Acts 1:11, so ito po ang ating hinaharap. Which also said, you men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. So what is our future? Jesus will come again. Amen po ba? So, at dahil babalik ang Panginoon, anong uri ng buhay meron tayo sa araw ng kanyang pagbabalik? What will be our life when Jesus came? When Jesus will come? What will be our lifestyle when Jesus return? What is our life? Kaya napakaganda po na ating mapagtanto, babalik ang Panginoon. Sa John 14, so ang hinaharap ay nasa kanyang pangako. Sa John 14 verse 1, ano ang sabi niya? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. What is the promise? I will go to prepare a place for you. So, there is a place for us in heaven. And then sa verse 3, paano tayo makakapunta ron? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. What is the promise? What is the future? That He will come again. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kung saan ako naroon, ay gusto ko kayo ay naruroon din. Siya ay nasa langit at gusto ng Panginoon na ikaw ay makasama sa langit. Gusto mo ba na makasama ka sa langit? At ang makakasama sa langit ay yung nabubuhay sa lupa na parang nasa langit. Those who will be with Him in heaven are those who live like in heaven here on earth. Thy will be done on earth as it is in heaven. At sa 2 Peter 3:9, doon po makikita natin lahat ng nasa ibabaw ng lupa. The Lord is not slack or slow concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, and not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Repentance means a change of mind. So, sa verse 10, but the day of the Lord, so this is the second coming, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. And then sa verse 11, ito po ang challenge. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? Verse 12. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Question mark. So, doon sa katanungan, kung tayo nakatingin at tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik sa araw ng Diyos, sa kanyang pagbabalik, at ano raw yung kanyang pagbabalik, ang mga langit ay magliliyab at matutunaw. At ang mga bagay ay malulusaw sa pamamagitan ng napakatinding init. So ano raw ang ating gagawin? Verse 13. Nevertheless, we according to His promise look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. So we look into the future. And what is our future? In that new heavens
in that new earth. Ang ibig ba sabihin, wala na tayong gagawin sa ibabaw ng lupa? No. Kung ikay masipag ngayon, lalo kang magpakasipag na magligtas ng mga kaluluwa. Kung ikay may kaunting yaman, lalo kang magpakayaman para magligtas ka ng maraming kaluluwa. Amen? Huwag kang masisiyahan sa kaunti mong yaman, paunlarin mo yan at umabot ka sa maraming kaluluwa dahil hindi igagalang ng mga tao ang isang taong nangungutang. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya kailangan ng mga anak ng Diyos ay nagpapautang at layana sa pangungutang. Sabihin mo, aray. Kaya napakaganda po na ating maunawaan, sakdal po, dalisay po ang salita ng Diyos. At una, the future is in the promise of God. Ang hinaharap po ay nakalagay sa pangako ng Diyos. Kaya, dahil ang pangako niya siya babalik, kailangan paghandaan ko ang kanyang pagbabalik. Ikaw ba'y naghahanda sa kanyang pagbabalik? Masumpungan kaya ikaw, sabi ng Ebanghelyo, may masumpungan pa kaya siyang may pananalig sa kanyang araw ng pagbabalik? Shall he find people who has faith in the day that he will come? Kaya nga po kailangan tuloy-tuloy ang ating pananalig sa Diyos. Professional ka, lalo kang mag-alam sa iyong profesyon. Amen? So, ngayon ang pangalawang katotohanan, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Naniniwala ka bang alam ng Diyos ang lahat ng bagay? Siyang may likha ng langit at lupa at siyang nagpanimula ng lahat at siya rin ang magtatapos ng lahat. He started all and He will complete all. God knows everything. At dahil alam ng Diyos ang lahat, hindi na ako hihiwalay sa Diyos. Amen? Sapagkat siya ang may alam ng detalye ng lahat ng kanyang linikha. Kaya kailangan makipag-usap tayo ng Diyos, sa Diyos sa araw-araw. Sapagkat yung iyong kinabukasan ay nasa kanyang salita. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Only those who do the will of God, do His word. Kaya kailangan tayo manggagawa ng salita ng Diyos. Alam mo ba ang salita ng Diyos? At laging tandaan mo that everything best is in His word. Lahat po ng mahusay ay nasa kanyang salita. Ngayon, nais ko pong ating maintindihan kung bakit ipinahayag ng Diyos ang Isaiah 40 verse 31. At ito po ay tungkol po sa paghihintay. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So, yun pong marunong maghintay ay nakapagtitiis. Payag po ba kayo? Matiisin ang marunong maghintay. Kaya napakahalaga po na ating unawain. Pag mahalaga sa iyo ang isang bagay, magtitiyaga kang maghintay. Kaya nga, napakaganda po na ating maunawa at maintindihan. Nung madagit si Enoch, nabuhay siya 365 years bago siya na-translate. So, iisang patutuo na natala sa Biblia that he walked with God. Siya'y nabuhay nakasama ang Diyos at kaya siya ay dinala sa langit. Pagkatapos, si Noah ay nakarinig, gugunawin ko ang buong lupa sa pamamagitan ng tubig. At nung panahong yun, ay napakaganda po ng kalikasan, wala pong ulan kahit isang patak. So, 120 years before mangyari po yung gagawin ng Diyos, 120 years na nangaral si Noah at ang kanyang itinuro at tinawag siya na righteousness evangelist.
He preached for 120 years the gospel of righteousness, and righteousness is to continue on believing and trusting God. Dahil ang buhay po na sinasamahan ng Diyos ay yung buhay na laging nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo yung nasa harap natin, kaya ay buhay, nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Sabihin mo, tularan natin. Amen? So, ngayon, 420 years, sino ang naligtas? May naligtas ba doon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa noon? Hindi. Yun lang 8 na kasambahay. So, si Enoch ay mag-isang dinagit, si Noah, sambahayan niya ang iniligtas sa pamamagitan ng arko na nabuo niya dahil sinunod niya ang Diyos. Sino po ang maritime engineer na magko-construct ng isang barko sa ibabaw ng bundok? Isip-isipin mo po yun. So, pag ang Diyos po'y nag-utos, ito po'y salungat sa ating napag-aralan. Hello? Sa ibabaw ng bundok gagawa ng arko? Aba, Panginoon, na hindi kayata marunong. Ang barko ginagawa ay sa Subic, sa tabing dagat. Dahil alam ng Diyos na yung pinakamataas na tuktok ng bundok ay magiging pusod ng karagatan. So it is always obeying the Word of God that will make us prosper. Pero kadalasan nakatingin tayo ay doon sa pangkasalukuyan. Laging tandaan mo, yung kasalukuyan, magtatapos yan, may papalit na kaiba. The only word that never changes is the word change. There will always be changes. Every day, every season, there will be changes. Kaya kailangan handa ka sa pagbabago. Amen po ba? Kung noon ay ako ay naka-bell bottom, kailangan ngayon ay ako ay naka-pantalon na fitted na rin na katulad ng mga sa kabataan. Bakit? Kailangan umadapt ka sa kultura ng panahon. At ako'y naniniwala na hindi na ako pagtatawanan pag nangaral. So, ngayon, napakaganda po na ating unawain. So, Noah waited for 120 years. So, God is not slow. God is not slack not to do what He promised. At pumili siya ng isang mag-asawang ang babae baog. Ang Diyos po ay imposible kung pumili. Tingnan mo ang iyong katabi, napili ka. Pero sasabihin ng iyong mga kaibigan at kamag-anak, ikaw, napili ka ng Diyos. Ikaw ay uuyamin. Hahagurin ka ng kanyang anong tawag doon? Mapaghatol na isipan. Dahil ang tao hahatol sang-ayon sa naabot niyang kaalaman. Ikaw, gagamitin ng Diyos. Ikaw. Pero sino ang pinili niya para makapagtayo siya ng bansa? Si Abraham. 75 years old. At ang kanyang asawa ay 65 years old. Baog. Alam niyo ang baog? Hindi magkakaanak. For 25 years, hindi nagduda si Abraham. Hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos. At marahil, siya'y may naririnig, huwag mo nang asahan yan. Kaya nga sabi niya, baka naman itong aking tapat na alipin ang siyang paggagalingan ng sinabi ng Diyos na anak. Pero hindi eh. Kailangan si Sarah ang magiging paggagalingan ng lahi ng mga Hudyo at bansang Israel. Isa ang bansang inibig ng Diyos at ito ay ang Israel. Kaya kahit anong gawin sa Israel, kahit sila ay ikalat, hindi nawawala ang identity na Jewish Filipinos, Jewish Italian, Jewish Germans, Jewish Singaporean. Hindi po nawawala ang kanilang katayuan bilang Hudyo. Meron ba sinabing pag naging French citizen ay Pilipino French citizen? Hindi po. Basta siya ay mamamayanan ng France.
Pero ang Hudyo, kahit po saan pumunta, hindi nawawala yung pagkatawag sa kanya na sila'y Hudyo. Sa akin, matagal ng pinapigil at lindol. Kami narito para dalhin ang Panginoong Jesucristo sa inyo. If you have Jesus, you have everything. Amen. If you have Jesus, you are rich and you are strong. Ang Greg Durante Ministries ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid, kaibigan at mga partners ng ministeryong ito na sumuporta, nagbigay ng donasyon at pinansyal na kaloob para matulungan ang mga nasalanta ng Taal Volcano. Kaya taos-puso po kami nagpapasalamat at tuloy-tuloy po natin gawin ang pagdamay sa ating pong mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga kapuspalad, at ang Jesus on the Wheels ay gagawin po natin on a monthly basis. Kaya don't stop giving, don't stop sowing, and in due time, you will receive the best harvest of produce. Walang ibang pangalan na ating tatawagan kundi ang pangalan ng ating tagapagligtas. Dahil isa lang pangalan ang binigay sa silong ng langit ay kaliligtas ng bawat isa. Ang pangalan niya ay sino po? Amen. Kaya nga kung atin pong napapansinin, nagkaanak siya ng iisa. Huwag na nating tukuyin pa si Ismael, pero iisa sa kanyang asawang si Sarah. At pagkatapos, yung kanyang anak na si Isaac, hinihingi pa ng Diyos na ialay sa kanya. Kung gagamitin niya ang kanyang isipan, sisisihin niya ang Diyos. Pero dahil alam niya na ang Diyos ay ang nagbigay ng buhay at ang Diyos kahit patayin niya ang binigyan niya ng buhay, kayang buhayin ng Diyos yung kanyang inialay sa kanya. Kaya yun ang kanyang pananalig. He trusts God 100%. Kaya hindi niya ipagpapaliban ang pagtitiwala sa Diyos. At tapos si Isaac ay nagbilin ang Asya na huwag kukuha ng ibang lahing mapapangasawa, kailangan salipin nila. Kaya nga kung titingnan, ang napangasawa pa ay napakaganda nga, pero baog din. Tapos si Jacob ganun din. Yung kanyang pinakaiibig na babae, si Raquel, ay baog din. At maging si Mother Mary ay baog din. At si Elizabeth na asawa ni Zacarias na saserdote ay baog din, pero ni anak si John the Baptist. Kaya lahat ng nagtitiwala sa Diyos mawawala sa pagkabaog.
At pansinin po natin yung pag sinabing baog, kung hindi ka umuunlad, ang ibig sabihin ay kaya kang paunlarin ng Diyos. Kung hindi ka pa gumagaling, kaya kang pagalingin ng Diyos. Walang hindi kaya ang Diyos, but you have to believe. Only believe. Amen? Only believe. Dumating ang isang bulag, malakas ang boses. At ang sabi niya, Jesus, Son of David, Jesus, Son of David, help me! Bakit kaya tinanong ni Jesus, what do you want? Bulag yung kaharap niya eh. Dahil merong mga bulag na hindi hingi ng kagalingan sa pagkabulag. Baka gusto niya lang ay alalay. Hindi pwede siyang bigyan. So, ang tanong ng Panginoon, what do you want? I want to see. Wow. So, pansinin po natin, yun po ay talagang kailangan niya, ibig kong makakita. At sa isang pagkakataon, kumuha siya ng putik at dinuran at itinapal sa mata ng bulag. At pagkatapos, nilinis, nakakakita ka na, opo, Panginoon, pero puro figure lang, walang mukha, walang anyo. Dumalangin uli ang Panginoon at ang sabi niya, makakita kang lubusan. At yun ay nakakitang lubusan. Lumpo for 38 years. At naghihintay ng kagalingan. At siya ay tumanggap ng kagalingan nang dumating ang Panginoon sa kanyang harapan. At isang sinabi ng Panginoon, ang sabi niya, tumayo ka at umuwi ka na. Hello. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihan, ang himala mo ay nasa salita ng Diyos. Babaeng 18 taon na ang dibdib ay sayad sa lupa. At ang sabi ng Panginoon, umunat ka! Dahil hindi ka dapat alipinin ng masamang espiritu. Anong nangyari doon sa babae? Umunat siya. For the first time after 18 years. Kaya kapatid, dapat ikay nakakaranas ng himala. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat nakakaranas ka ng himala. Amen? Kaya kailangan maghanda ka araw-araw sa himala. Bakit? Dahil tayo papuntang langit. Remember this, we are pilgrims. Alam niyo ang pilgrims? Tayo po hindi tagalupa. At ito ang hindi maintindihan ng marami. We are not of the earth. We are in the world, but we are not of the world. Kaya tayo naglalakbay patungong langit. Naniniwala ka ba na ikay papuntang langit? So tayo naglalakbay patungong langit. So tayo po ay, ang isa pang word na English ay sojourner, traveler. At ang isa pong sanay mag-travel sa iba't ibang bansa ay hanggat maaari, mabagaan lang ang kanyang dala. At sa pag-uwi, tsak na maraming maleta kang dala. Kaya napakaganda po na iyong maintindihan that kailangan nakatingin po tayo sa ating hinaharap. Ano ang gagawin mo habang hinihintay mo ang pagbabalik ng Panginoon? Magre-resort ka na lang ba? Magkikipag-chismisan ka na lang sa mga amigo at amiga mo? Hindi po, meron tayong gawain at dito tayo tutuon. Laging tandaan mo, pinarangalan ng Panginoon ang ang lalaki at ang sabi niya, come and enter into the joy of your master. At sinabi ng Panginoon kung bakit nagalak sa kanya ang Panginoon. Pinakain mo ang mga gutom, dinamitan mo ang mga hubad, dinalaw mo ang mga nasa bilangguan at ang mga may sakit ay iyong dinamayan. At ang sasabihin ng lalaki matapos siya ay parangalan, kailan ko po ito ginawa sa iyo? Ang lahat ng ginawa mo sa pinakaaba mong kapatid ay ginawa mo sa akin. Kaya kapatid, huwag kang iinis kung maraming lumalapit sa iyo at humihingi ng pagkain. Pakainin mo. At makikita mo na ikaw ay kalulugdan ng Diyos at ikaw ay bibigyan ng isang ministeryo na hindi mo maunawaan kung gaano kalaki ang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ngayon, dito po tayo magtuon sa Pilipos
chapter 2, verse 1. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. Napakaganda po ng katanungan. Meron bang nakapagpapalubag ng loob kay Kristo? Ano po ba yung consolation? Na ibig sabihin, ay napapagod ka pero hindi ka madaig nung sobrang kapaguran. Saan ba galing ang ating pagod? Hindi po sa physical exercise, ang pagod po natin sa isip. Kaya tayo napapagod, may mga bagay tayong gustong gawin pero hindi natin nagagawa. Kaya tayo napapagod, ginawa natin pero hindi natin nagawa ng mahusay. Those are things that will burden us in our mind. Gusto nating gumawa pero hindi natin ginawa. Kaya tayo ay hindi makatulog. Sising-sisis tayo. Bakit ba hindi ko ginawa? Bakit ba hindi ko pa inayos ng maayos? So yun po ang nakakapagod. Pero laging tandaan mo, kahit hindi natin na isagawa yung ipinagagawa sa atin, there is consolation in Christ. Tatapikin ka pa eh. Okay lang yan. Okay lang. Mag-umpisa ka uling bago. So, if any comfort of love. Meron ba kaaliwan ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo? Yes. He continue on loving us. It is not me loving Him, it is Him loving me. Amen? So, kailangan na laging sinasabi ko, salamat po sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, sa pag-ibig mong tuloy-tuloy at hindi nagtatapos kahit kailan. So yun po ang kaaliwan na ako'y iniibig ng Diyos. Hindi man ako ibigin ng sino mang tao, basta. Though people will not love me, but I am strong and I stand on solid rocky ground because I believe that Jesus loves me. Amen po ba? So, if any fellowship of the Spirit, o ikaw ba ay sinasamahan ng banal na Espiritu, at paano mo malalaman sinasamahan ka ng banal na Espiritu? Malalaman mo dahil ikaw ay willing-willing umawit. At laging tandaan mo, hindi siya nagpapahalaga kung ikaw ay tenor o soprano o kung ano man ang iyong pitch ng boses. Ang mahalaga yung puso nating umaawit. Amen po ba? So, is there any fellowship of the Spirit? Kaya malalaman mo na sinasamahan tayo ng banal na Espiritu dahil tayo ay nawiwiling magbukas ng Biblia. Sa umpisa, ay isa lang talata ang mababasa mo at ikay aantukin na. Pero yun ay maganda ng simula. At dito makikita natin, it's the Holy Spirit that will strengthen us. It's the Holy Spirit that urges us. It is the Holy Spirit that will exhort us to continue on. So, mararamdaman mo at malalaman mong sinasamahan ka ng banal na Espiritu sapagkat binibigyan ka ng panibagong sigla at panibagong katapangan na magpatuloy. If any bowels and mercies, ang ibig pong sabihin ay kay Kristo ba ay nandun ba ang kanyang mga kaawaan na hindi ba nagtatapos ang awa ng Panginoon? Hindi nagtatapos ang awa ng Panginoon hanggang langit, titiyakin niya na ikaw at ako'y ligtas. Sa verse 2, pag natiyak mo yung verse 1, ito ang gagawin mo. Fulfill you my joy that we be like-minded, having the same love, being of one accord of one mind. So, yung verse 1 ay iyong isasagawa sa iyong buhay. Kung si Jesucristo ay nakakaaliw, kung si Jesucristo ay nakapagpapalakas ng loob, kailangan kay kaaliwan dyan sa katabi mo. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat kaaliwan tayo ng isa't isa. Amen? Huwag mo sisiraan ng loob ang sino man at sasabihin mo, nako, yan tanda mong yan, hindi ka na magtatagumpay. Huwag. Because what you declare will return back to you. Kaya pag nagpapalakas ka ng loob, ikay laging magiging malakas ang loob at sasabihin mo sa iyong katabi, bata ka pa at kaya mo pang gawin ang mga pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. Tatapikin mo siya sa balikat, bata ka pa, marami pang tagumpay kang makakamit.
So, yun po. Isa sa buhay natin yung verse 1. At ang sabi ni Pablo, inyong ganapin ang aking galak na kayo'y magkaroon ng isang isipan at kaninong isipan ang tutularan? Yung kay Hesus Kristo. At si Hesus Kristo'y nang-aaliw, si Hesus Kristo'y nag-aalo, si Hesus Kristo'y nagpapalakas ng loob. Kailangan ganun din tayo. Amen? At sabi rito, having the same love, so like-minded, the same love, one accord, one mind. So, dito makikita natin magkakaisang isipan, magkakatulad na pag-ibig, at nagkakaisa dahil may iisang isipan. Kaya nga po, kung ating unawain, hindi ka po magiging arugante sa iyong mga kasamahan. Ika'y mananahimik. Ika'y makikinig. Hindi mo susupalpalan yung nagsasalita sa iyong harapan. Mananahimik ka because we have the mind of Christ. Amen po ba? Kaya sa verse 3, ano po ang sabi doon? Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. One of the evidence that Satan is in the midst of men's or women's fellowship is this. Satan is active in a family by only one way. By strife. Ano po yung strife? Pagtatalo-talo. Hindi pagkakasundo. At pansinin natin, strife or vainglory, bakit hindi magkasundo-sundo ang mga kalalaki at kabataan at ang mga kababaihan? Bakit hindi magkasundo? Dahil may gusto silang personal na nanais na sila ay matampok, na sila ay hangaan, na sila ay papurihan, na sila ay pasalamatan. Huwag ka pong maghahangad na ikay papurihan. Hayaan mo ang papuri ay hangarin natin buhat sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, if I still deserve the praises of men, then am not worthy to be servant of Christ. What I desire is the praises of God. Papuring buhat sa Diyos, yun ang aking nais. So, dahil pag tayo nagpaligsahan, magtatalo-talo tayo. Ipagmamalaki natin ang ating mga achievements. And that is not right. But in lowliness of mind, at sa kababaan ng isip, pahalagahan mo na yung mahina ang na-attain sa pag-aaral, mas pahalagahan mo siya kaysa mga matalino. So, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Kaya ang safe way po, mas magaling kayo kaysa akin. Hello? Mas mahusay kayo kaysa akin. Mas matagumpay kayo kaysa akin. And always remember this, what you say will return back to you. Ikaw ang pararangalan ng Diyos. Ibababa niya yung nagmamataas at ikaw ay iaangat niya. Aalisin niya yung nagmamataas at ilalagay ka sa pwesto ng mga mapagmataas. At ang sabi sa verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Ano po ang ibig sabihin? Huwag kang titingin na mabebentahan mo siya ng memorial plan. Huwag kang titingin doon na mabebentahan mo siya nung iyong patak. Laging tingnan mo, but every man also on the things of others. Ang titingnan mo lagi ay yung lahat ay makikinabang. Hello? Kapag ang ating relasyon sa isa't isa, yung pakinabang mo lang, kalimutan mo yon. Kailangan ang ating titignay, makikinabang ang lahat. Amen po ba? Kung ikaw ay magdadala ng ulam at isang hita lang ng manok, ay makikinabang ba ang lahat? Pwede. Gawin mo po yan na arroz caldo. Kahit iisa po yan, makikinabang ang lahat. Tama po ba? So dahil kung iisa yan, ang bibigyan mo lang ay yung gusto mong mabigyan dahil
siya'y mabait sa iyo. Pero kung ito'y iluluto mo ng maramihan, marami ang magpupuri sa Diyos. Your joy will be doubled. Your joy will multiply. Pansinin mo po, pinakain mo yung 10. So, di ba lahat ay magsasabi, ang sarap naman ng luto mo. Kailan uli? So, dito makikita mo, your joy will multiply when you extend your joy to others. At makikita mo na walang araw na hindi ka masaya. Walang araw na hindi ka nagagalak. Bakit? Dahil ang papuntang langit, laging masaya. Ang papuntang langit, they rejoice evermore. Ang papuntang langit, they give thanks in everything. Ang papuntang langit, laging nananalangin. At ang panalangin po ay maiksi. Nung lulubog si Pedro, help! Naintindihan ba ng Panginoon ang kanyang hinihingi? Yes. Kung kailangan mo ay, ano man ang kailangan mo, sabihin mo, Panginoon, kailangan ko po ito, salamat po Panginoon, period. At darating yung iyong hiningi. Kaya kapatid, do not complicate simple matters. Huwag mo nang guluhin pa yung mga simpleng bagay na alam na ng Panginoon bago mo pa malaman. Kaya kapatid, sa kabuuan, nakatingin tayo sa hinaharap at naniniwala tayo, makararating tayo doon sa pangarap ng Panginoon. So ngayon, iyong iusal, Panginoon, salamat po. At tiyak na ako ay makakarating sa iyong piling dyan sa langit. At ang ibinigay mong katiyakan ay ang iyong banal na Espiritu. Kaya't kami titingin lagi sa mga kapatiran dahil sila po ang aming pagtutukuyan ng lahat ng aming pag-unlad. Habang kami umuunlad, sila'y aming isasali sa aming kaunlaran. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sa kabuuan, para maging matibay ang ating buhay. Sa Deuteronomy 15 verse 7. So, tingnan po natin kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay nabubuhay, na inaasikaso mo ang mga kapatiran. Ano po ang sabi? If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land, which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. Ano raw po ang mangyayari pag ikaw ay may kakayahan? Tulungan mo yung mahirap na kapatiran. At laging tandaan mo, pag ikaw tumutulong, kailangan meron kang budget na pantulong sa mga mahihirap na kapatid. Ano ang mangyayari pag ikaw tumutulong sa mahirap? Sa Psalms 40 verse 2. Ito ang mangyayari kapag ikaw tumutulong sa mahirap. So he brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Verse 3, and he had put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Kaya napakahalaga po na ating maunawaang mabuti, sasamahan ka ng Diyos kapag ikay matulungin sa mahirap. And then, lastly, Galatians 6 verse 9. Kaya kailangang ikaw po, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So, at huwag tayong manghihina sa paggawa ng mabubuti. Huwag kang susuko, ipagpatuloy mo lang ang paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo manghihina. So, weariness, pagod, faintness, panghihina. Huwag kang mapapagod sa pagtulong. Amen? At huwag kang manghihina sa pagtulong. Eh, sino ang tutulungan mo? Verse 10. At ang sabi po dito, as we have therefore opportunity, let us do good unto all. Sino raw ang iyong gagawa ng mabuti? Sino raw? Unto all men. Pero may special notes. Especially unto them who are of the household of faith. Amen po ba? Whatsoever you do to the least of my brothers, that you have done unto me. Kaya kapatid, magpakayaman ka para tumulong sa mga kapuspalad. Hilingin mo na maging kang mayaman para ikaw ay maging DSWD sa mga naghihirap. Amen po ba? At ikaw ay
ikaw ay pagbibigyan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay nakatingin sa iyo at sa iyong pangakong kami ay makakasama mo. Kaya habang kami ay nakatingin sa kinabukasan, ay kami po ay kikilos ng maunlad para damayan ang mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Kaya pagpalain mong bawat isa, paunlarin mo kaming lahat at maranasan namin ang sobrang kasaganaan sa espiritu, kaluluwa at katawan at maranasan ng bawat isa ang maunlad na pag-aaning pinansyal. Alang-alang dahil sa iyo at para sa iyo, mangyari ito sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.